Sa mundong puno ng iba't ibang kasarian ng tao, ito'y may mga kwento ng pagkakailanlan, pagtanggap, at paglaban sa mga karapatan nito. Ngunit para sa ilan, ang simpleng pagiging totoo sa sarili ay nagiging isang matinding laban. Ang mga LGBTQ ay isang sektor sa ating lipunan na kung saan matagal na ang humaharap sa mga diskriminasyon, stigma, at hindi pagkakapantay-pantay na pagtingin sa kanila. Sa kabilang banda nito, patuloy pa rin silang lumalaban para sa kanilang mga karapatan, nagbibigay respeto at pagkilala sa iba. Sa kabila ng pag-usbong ng modernong kaisipan, nananatili ang hamon ng diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay na pagtrato sa kanila. Ngunit sino nga ba sila? At ano ang kanilang papel sa paghubog ng isang mas inklusibong lipunan? Kaya naman, susuriin natin ang kanilang kalagayan sa lipunan at ano ang mga isyong kinakaharap nila at ang kanilang mahalagang papel ng social development. Sa usapin ng social development, maraming hamon ang kinaharap ng LGBTQ+ community. Una na dito ang diskriminasyon na nangyayari sa edukasyon at trabaho. Maraming individual ang nakakaranas ng pangungutya, hindi patas na pagtrato sa kanila at minsan ay pagtanggi dahil lamang sa kanilang pagkakakilanlan. Ikalawa, ang kakulangan ng akses sa iba't ibang serbisyo, lalo na sa pangkalusugan. Kaya naman ang ilan ay natatakot magpatingin dahil sa stigma o hindi sensitibong pagtrato sa LGBTQ community. Ikatlo, maaaring idulot ang mental health issues tulad ng anxiety, depression at social isolation, na bunga ng pagpapatuloy-tuloy na hindi pangtanggap sa lipunan. Ano ang pinakamahirap mong naranasan bilang bahagi ng LGBTQ community? Okay, so, bilang bahagi ng LGBTQ community is marami kaming kinakaharap na problema na hindi pa rin mulat sa karamihan ang tungkol sa aming identity. Naniniwala ako na unang-una sa lahat, kailangan matanggap ka na kung sino ang pamilya mo. Kasi dito kasi papasok yung paano mo mapakita yung totoong ikaw kung patuloy ka pa rin nagkakaroon o nakakaranas ng diskriminasyon sa loob ng iyong tahanan, di ba? Parang paano mo mapakita yung totoong identity mo sa ibang tao kung patuloy ka nagkatago at patuloy kang natatakot na ipakita kung sino ka. Ayun ang isa sa mga kinakaharap na problema ng bahagi ng LGBTQ. So, pangalawan dito, yung discrimination. At lalo na yung mga stereotypes na dapat pag lalaki ka, dapat lalaki ka lang. Kung babae ka, dapat babae ka lang, na dapat ang lalaki at babae ay para sa isa. Kumbaga, close-minded pa rin yung lipunan. Nakaka-apekto yung diskriminasyon sa maraming bagay, lalo na sa mga part namin LGBT. Isa na rito, yung diskriminasyon sa workplace. Karamihan sa atin na mas pinipili ng mga kumpanya or company na ina-applyan ng mga LGBTQ+ community ang mga straight people, which is yung men and women lamang. Which is, hindi nila nakikita yung capabilities, yung abilities and skills ng mga part ng LGBT. Pangalawa, nakaka-apekto yung diskriminasyon sa buhay ng mga tao na ipakita na kung sino sila at maramdaman nila yung equality at rights na dapat meron sila. So, as a part of LGBT, naniniwala ako na hindi naman talaga hadlang yung pagkakaroon ng ibang gender, yung mga diskriminasyon na naranasan ng mga LGBT is nagkakaroon ng hindrance sa workplace, sa equality, lalo na sa inclusivity para sa lahat, lalo na mga part ng LGBT na hindi sila iba. Kumbaga, pare-parehas lang tayong tao sa mundo, pare-parehas lang naman tayo nagbabayad ng buwis, na dapat pare-parehas tayo nagtatamo ng equality and rights na isinusulong ng bawat isa.
Ang mga isyong ito ay hindi lamang personal na problema, kundi ito ay sumasalamin sa mas malalim na istruktura ng ating lipunan. Bukod dito, mayroong kakulangan pagdating sa edukasyon tungkol sa gender at sexuality na maaaring ikadulot ng stereotypes at maling paniniwala na maaaring maging hadlang sa tunay na pagkakapantay-pantay. Ang social development ay dapat nakatuon sa inclusivity sa ating lipunan. Ngunit, kung may mga ibang sektor na naiiwan o napagkakakitaan ng oportunidad, hindi maituturing na tunay na progresibo ang isang lipunan. Sobrang laking halagang papel ang ginagampanan ng mga social workers sa pagtataguyod ng karapatan ng LGBTQ+ community. Dahil ang mga social worker ay inaasahang maging tagapagtanggol o maging boses ng mga nakakaranas ng social injustice, kailangan nila maging sensitibo sa gender diversity at siguraduhin na ang kanilang serbisyo ay inklusibo. Kabilang dito ang pagbibigay ng safe space para sa mga individual, mental health counseling, pagsasagawa ng gender-sensitive counseling, pagtuturo sa komunidad tungkol sa gender equality at inclusivity. Sa loob ng maraming dekada, hinaharap ng mga LGBTQ+ na Pilipino ang diskriminasyon, stigma at hindi pagkakapantay-pantay. Ngunit sa kabila nito, patuloy silang nag-oorganisa, lumalaban at lumikha ng mga espasyong ligtas at mapagpalaya. Sa Pilipinas, mayroong mga panukalang batas at umiiral na policies na kung saan prinoprotekta nito ang mga parte ng LGBTQ+ communities sa ating lipunan. Isa na rito ang Safe Spaces Act or RA 11313. Ito ay laban sa mga sexual harassment. Mga lokal na anti-discrimination ordinance. Ito ay nagbibigay proteksyon sa lahat ng tao. Kasalukuyan pang isinusulang ang SOGI Bill, a Sexual Orientation and Gender Identity and Expression Bill, na layunin ng mga ito na ipagbawal ang diskriminasyon batay sa pagkakakilanlan ng isang tao. Meron ding mga lokal na ordinansa sa iba't ibang lungsod na nagbibigay proteksyon laban sa diskriminasyon. Mga organisasyon tulad ng Bahaghari, isang pambansang alyansa ng LGBTQ+, ang nanguna sa laban para sa karapatan. Isa pa dito ang Our Rights Philippines, isang non-profit at non-partisan na organisasyon na nagtataguyod ng karapatan ng LGBTQ+ sa Pilipinas. Nakatuon sila sa kanilang advokasiyang legal, edukasyon, at pagpapalakas ng kakayahan kaugnayan ng batas at pulisya tungkol sa sexual orientation and gender identity or expression or SOGI. Ang kanilang misyon ay lumikha ng isang kapaligiran na nagtataguyod ng karapatang pantao at pantay na oportunidad para sa lahat. Ang pagkilala sa mga LGBTQ+ ay hindi lamang usapin ng batas, kundi ito ay kwento ng tapang, pakikibaka at pag-asa. Sa isang lipunang na patuloy nagbabago, dapat walang sinuman ang naiiwan o itinataboy. Ang bawat identidad ng bawat tao ay mahalaga. Ang bawat boses ay nararapat na mapakinggan. Sa huli, ang tunay na sukatan ng kaunlaran ay kung paano natin tinatanggap ang pagkakaiba at kung paano natin ipinapakita ang pagkakapantay-pantay, pagkakatao at ang inklusibong lipunan. Nakakahiya sa pagiging bakla!